tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras at ito pa rin ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. At syempre, kasama ko ang aking partner, walang iba kundi si Tess Ramirez. Good morning, Director Thelma. Good morning din sa'yo, partner. What a beautiful day. Lumabas ang haring araw. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Oo. At yung ating OBB, no, ang ganda rin. Oo Parang nga. nakakaset ng mood. Yes, very relaxing. Oo. Dapat nga mag-relax kasi thank God it's Friday na. That's right. Oo. Huling araw na pala sa month of August ngayon. August 31, 2012 na po. So next week, bear months na. Umpisa na ng bear months. Nako, talaga naman. Marami ang excited Excited ka ba? na makatanggap na regalo daw. Pero ngayong umaga, excited din ako. Remember last week, naudlot yung ating interviewhan dahil dun sa ating coverage ni Secretary Robredo, ano? Yes. So ngayon, ipagpatuloy po natin sapagkat mahalaga po itong ating tatalakayin ngayon. Ito yung yung kauna-unahang Philippine Rubber Investment and Market Encounter. Malaki po ang potensyal nito pong industriyang ito na kailangan ay ating palawigin, tulungan natin, suportahan kasi maraming trabaho ang maibibigay nito sa ating mga That's kababayan. Right. Correct. So, ito po ay continuation part 2 ng Go for Goma na tema ng Tipo Kong Negosyo para sa araw na ito ng Biyernes, mga kaibigan. Gaagapin natin sa paglilingkod si Miss Marela Jem Castro ng DTI at sa technical side si Engineer Lita de los Santos. Ang programa po ito ay napapakinggan sa himpilang DZRB Radio ng Bayan 738 kHz sa inyong talapihitan at syempre sa aming kapatid na himpilan ang EWBR-FM 104.3 MHz. Bago po yung sa ating diskusyon na ay tatanggap tayo ng report na magmumula po sa Radyo ng Bayan Legazpi. Radyo ng Bayan Legazpi, Kamen. Maraming salamat kasamang Tess sa mga tagapakinig natin sa buong kapuluan. Muling pinatunayan ng mga scholars ng bayan or Pisay Bicol Philippine Science High School, Goa, Camarines Sur, ang kanilang galing hindi lamang sa academics kundi sa extracurricular activities kagaya ng katatapos na ibalong street competition dito sa lungsod ng Legazpi kung saan nakuha nito ang overall championship. Tumanggap ang Pisay Bicol ng mga tropeyo at halos 400,000 pisong cash prize. Ang first prize sa 4 na kategorya ng kompetisyon ay nakuha nito kagaya ng street dancing, best in props, music and sounds at ritual exhibition. Kaugnay nito, sinabi ni Peter A. De Vera, isang artistic director at isa sa member ng Board of Judges, talagang obvious ang galing ng mga mag-aaral mula sa Philippine Science High School, kung saan inirekomenda sa mga opisyal ng paaralan at lokal na pamahalaan ng Legazpi na isali ito sa aliwan competition sometimes in summer. Sanabi pa ni Pisay Bicol Schools Director Elsie Ferrer, talagang tiniyak ng pamunuan ng paaralan na kahit nag-iensayo ang mga bata para sa cultural competition, hindi mapapabayaan ng mga ito ang pag-maintain ng kanilang marka bilang mga DOST scholars. Anya kanilang pag-iisipan ang mungkahing sumali ang Pisay sa aliwan competition. Sinabi naman ni Legazpi City Mayor o Vice Mayor Vittorio Bitoy Roses at Rose Ahero, Executive Advisor on Cultural Affairs, suportado ng lokal na pamahalaan ng Legazpi ang pagsali nito sa aliwan competition. Samantala, sinabi naman ni Director Ferrer, 200 mag-aaral ang kalahok sa kompetisyon.
habang ang kabuoang populasyon ng Pisay Bicol ay mahigit 300. Karamihan sa mga ito ay mula dito sa lalawigan ng Albay at Camarines Sur, habang may mangilan-ngilan sa ibang probinsya ng Bicol. Lubos naman nagpapasalamat ang opisyal sa buong academic community ng paaralan sa kanilang suporta, lalong-lalo na ang mga magulang. Samantala, habang patapos na rin ang Ibalong Festival dito sa lungsod ng Legazpi ngayong araw, formal namang magsisimula ang mga activities sa Albay District Fiesta, Daragataon Fiesta at Albay Governor's Cup. Yan po ang ating update mula po dito sa Radyo ng Bayan Legazpi. Ito po si Nancy Ibo Medjabilio. Konektado ka. Bayan Patrol Report! Ito po mga kaibigan ng ating Bayan Patroller mula sa Radyo ng Bayan Legazpi. Magbabalik po ang tipo kong negosyo pagkatapos lamang ng ilang mahalagang paalala. Sa ika-49 na taon ng Land Bank, nagpupugay kami sa aming mga kabalikat sa pagsulong ng kaunlaran. Maraming salamat sa isa na namang mabunga at makabuluhang taon ng ating pinaigting na pagsasama-sama. Sa ating pagtutulungan, abot kamay ang pag-unlad ng bawat mamamayan at ng buong sambayanan. Makakaasa po kayo na ang Land Bank ay mananatiling kaagapay ninyo sa pagsalubong sa bukas na may saya at pag-asa. Land Bank, ang bangkong may damdaming bayan. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Hi! Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abigail Lim. Ako naman po si Kai Nicasio. Kami ang mga estudyante ng New Era University. Nag-aanyaya sa inyong makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Madami po kami natutunan dito sa Radyo ng Bayan. Madami din po kaming nalaman na magagandang hakbangin ng gobyerno tungo sa daang matuwid. Kaya't hinihikayat po namin kayong sumubaybay sa programa ng Radyo ng Bayan. Dahil dito, siguradong konektado ka. Ang tipo kong negosyo. Tuloy-tuloy na po ang ating programa. Partner, bago ang lahat, nais kong batiin ang aking sister-in-law. Happy birthday, Marie Chris. May you have many more. At Birthday niya ngayong araw na to. Oo, ngayon. Happy birthday po! August 31. At syempre sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Okay, so just to recap, last week, partner, pinag-usapan natin yung Prime 2012 na magaganap sa September 18 and 19, diyan po sa Holiday Inn, Clark, Pampanga. Ano ba yung ibig sabihin ng Prime, partner? Yan yung Philippine Rubber Investment and Market Encounter. At ano ang mga maaasahan ng mga dadalo dyan? Ang dami. Ang dami nilang maaasahan dito. May mga seminars din, di ba? Conference, investment match. Business matching, napaka-importante nun. Yes, Yung mga suppliers na naghahanap ng merkado, yan. Kailangan nandiyan kayo. At dahil nga maraming pupunta ng mga buyers at suppliers, meron tayong itatayong technology exhibit. At syempre, ang lahat ng ito ay hatid sa inyo ng DTI. Specifically, ang project coordinator po nito, si Assistant Regional Director, CT Hain. So, backgrounder lang, partner, no? Ano ba yung mga issue ngayon na kinakaharap sa industriya ng natural rubber? Unang-una dyan, yung lack of quality planting materials. Konti. Kaya nga itong nag-iisang tire manufacturing company sa atin, itong Yokohama, alam mo ba, na sa ibang bansa pa yan kumukuha ng kanilang raw materials? Hindi ba napaka-ironic niyan? Gayong ang dami-dami dito sa ating bansa. Yun na nga. Oo. So, kailangan yan pagganahin yung improvement of the quality. Diba? Quality of our planting materials plus yung grading system, kailangan din yan. So, lahat po ng issue na yan ay tatalakayin dito sa Prime. Pero, bago ka, as in any other project, partner, kailangan mo funding. Diba? Yan ang problema karamihan ng ating farmers eh. Kaperahan! Oo. So,
mamaya ating kakausapin yung tutulong sa ating mga farmers kung paano mapopondohan yung kanilang mga plantation. Yes, yan po ay para sa Drive My Caravan segment ng Ang Tipong Negosyo. Ang time 2012 and updates on the rubber industry. Okay, partner, nasa linya na natin si PD Anthony Bravo, ang DTI Provincial Director ng DTI North Cotabato. Good morning, PD! Good morning po. Good morning sa lahat ng nakikinig sa DXRB at sa Ang Tipo Kong Negosyo. Opo, ito po si Director Thelma. Magandang umaga, Director Thelma. Yes, at syempre yung aking partner. Good morning po, Director Tess Ramirez po. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating Executive Director na si Marela Jem Castro. Of course, sa ating DTI Public Relations Office Director Thelma Dumpit Murillo. Yes. At ang kasama niya si Tess Ramirez. Magandang umaga po. Opo. Relax lang kayo, PD. Relax lang. Okay ba? Okay pa. Okay. So, unang-una, update muna dito sa Philippine Production of Natural Rubber. Yung North Cotabato po, ilan ang naipoproduce? Ayon po sa ating official records na galing sa Bureau of Agricultural Statistics, sa taong 2010, ang North Cotabato po ay may production output na 149,126 metric tons na rubber caplums. Sa average price po na 64 pesos per kilogram noong 2010, ito po ay nagkakahalaga ng mga 9.8 billion pesos. Ang production ng North Cotabato ay nasa 99.44% ng rubber production ng Region 12 or Soxargen area. 44% po. Teka. 99% po, 99.44%. Ibig sabihin, sa North Cotabato po nagagaling ang rubber ng Region 12. At ito po ay nasa about 37.73% ng production ng buong Mindanao. Ang contribution po ng Mindanao ay nasa 99% ng buong bansa. Ibig sabihin po, ang rubber na nagagaling sa Mindanao. Ang buong bansa po ay may production volume na 395,000 metric tons noong 2010. Sa average price po na 64 noong 2010, 64 pesos per kilo, ito po ay nagkakalaga ng 25.3 billion pesos. Ito po ay caplum level o production level pa lamang. I-consider natin yung value added pag na-process na siya at i-consider po natin ang pag na-manufacture na siya into several or various rubber products. Malaki po yung contribution sa ekonomiya ang rubber. Nalulula ako dun sa figures sa pinanggit ni Director. But in layman's term, Director, mas malaki po ba yung ine-export natin dun sa ini-import? Again, ayon po sa ating nakuhang statistics, ang official source po natin ng statistics kasi ang Bureau of Agriculture Statistics, tayo po ay nakapag-export ng 37,835 million metric tons. Hindi million, 37,835 metric tons noong nasabing taon, 2010. Ang bansa po natin ay bumili sa labas o nakapag-import ng 14,000 metric tons. So, mas malaki po ang ating ini-export o kaysa binibili sa labas. Mas malaki po ito. Ang export po natin ay nasa 10% ng ating total production. Kung pagsamahin po natin ang domestic production at import at ibawas po natin yung in-export, ang buong domestic consumption o yung ginagamit natin sa local market or sa local production ay umaabot po sa 371,597 metric tons. Ito po ay ginagamit ng ating rubber manufacturers sa paggawa ng rubber-based products, tires at saka non-tires. Ang natural rubber po ay may humigit kumulang na 50,000 product lines ang sinasabi ng industriya. Ilan pong product lines? More than 50,000 product lines po ang nagagawa. 50,000 product Galing lines. sa rubber. So, ibig sabihin, marami itong pinaggagamitan. Marami po. Opo. Ngayon, bakit po parang kulang pa ang ating pinoproduce na rubber?
Kung titingnan po natin ang world production, nasa 10.325 million metric tons. Ang Pilipinas po ay nagko-contribute lamang ng 1.03%. So napakaliit na kontribusyon ng ating bansa sa world production ng rubber. Ang nangunguna po ay ang Thailand, sumusunod ang Indonesia at Malaysia. Ang Association of Natural Producing Countries ay napakalaking contribution sa rubber pag-production ng rubber. Pati ba sa rubber na paghuhulihan pa tayo? Pero po humahabol tayo. Ngayon ay... Oo, bakit ganun po? Laging humahabol na lang tayo. Hindi tayo nangunguna palagi. Anyway, ano po ang kailangan natin gawin para makahabol? Kailangan po ng advocacy, mas parang information campaign, massive information campaign about the potential of rubber at ang kanyang contribution sa ekonomiya. Kung pag-usapan po natin ng inclusive growth, isa po sa mga sektor na nagbibigay ng inclusive growth o nakakatulong sa inclusive growth ay ang rubber. Bakit po? Kasi ito po ay ang benefit ay pumupunta sa farmers, sa farm level o sa magsasaka. At kung titingnan po natin sa job generation, ang sinasabi natin, may iba-ibang opinion, pero pwede natin sabihin na isang hektarya, may isang jobs. Ang iba kasi ang sinasabi, dalawang manggagawa ang pwedeng suportahan ng isang hektarya ng ratiran. Pero may sinasabi rin na dalawang hektarya, dalawang hektarya sa isang tao na magtatrabaho. So, depende po sa kung sinong nakakausap natin. But in general, pwede natin, safe po tayong sabihin na 1:1, isang hektarya, may masusuporta ang isang employment. Ayun. Sa Rubber Industry Director, ang inaabangan dyan, at Director Telma na rin, yung pong bagong teknolohiya at value adding na makakatulong ho doon sa pag-enhance ng product quality. Pero ano ba kayong maibabalita sa amin na may kinalaman po dyan, Director? Opo, ngayon po sa probinsya ng North Cotabato, may sinusulong na bagong teknolohiya. Itong bago pong teknolohiya sa pagtanim. Kasi po, kung titingnan natin ang rubber, dapat tingnan natin galing po sa seeds hanggang sa processed products. Kailangan po sa seeds pa lang, yung technology natin tama. Sa seeds, ng nursery, paggawa ng nursery, pagtanim sa plantation, dapat po tama yung teknolohiya. Ang rubber po kasi, pag tinanim mo, usually, pag traditional ang ginagamit natin na pamamaraan, nag-harvest ka po after 6 years or 7 years. Naku, ang tagal pala. Ang tagal po. Samantalang itong isinusulong ng Technical Working Group sa North Cotabato na pinamumunuan ni Mr. Jackson Dickey, ito pong Technical Working Group ay binuo ng provincial government, ni Governor Dala Talino Mendoza. Yung pag sinunod niyo po yung technology na yon, makaka-harvest po kayo by 4 years. Pagdating ng 4 na taon, pwede na akong mag-harvest. O pwede pang bumaba sa 4 na taon, pwede na tayong mag-harvest. So, ganun po yung pwede nating i-advocate na teknolohiya na sa ganun, hindi mas yung 3 taon o 2 o 3 taon na pag-aantay, mawawala yun. Pagka nag-harvest po ba kayo, yung buong puno po ba ang kinukuha? Sorry po, medyo ignorante ako pagdating sa pagtatanim ng rubber. Paano po ba yun, ang harvesting ng natural rubber? Opo, ang harvesting po, pagdating ng tamang size ng trunk na tree, mayroon pong sinusunod tayong dimension o yung diameter ng tree. Pag umabot na po siya sa ganung laki, pwede na siyang itapping. Ito po ay bali sinusugatan natin yung balat ng kahoy. Okay. Yung balat, di ba sa puno ng kahoy may balat at may yung trunk, yung matigas. Yes. And sinusugatan natin yung balat. At pag sinugatan natin yung balat, lalabas po yung latex. Opo. Yung latex po yung binibenta natin o ginagawang binibenta sa merkado.
Ayun. Okay, so bilang panghuli po, Director, baka gusto ninyong imbitahan yung ating pong tagapakinig sa darating na Prime. Salamat po sa pagkakataon na ito. Inaanyayahan ko ang mga rubber advocates, rubber stakeholders o yung mga interesadong magtanim, hindi lamang sa Mindanao. Ngayon po kasi sa Laguna at sa Quezon at Palawan, nag-uumpisa na po sila na magtanim ng rubber. Nabalitaan ko po nung nag-attend ako ng meeting ng Philippine Rubber Industry Association, sa Laguna daw po, mayroon na silang more or less 2,700 hectares na rubber. So, napakagandang balita po yan para sa rubber industry na dapat hindi lamang Mindanao, maaring pati Luzon mag-benefit sa rubber industry, sa income. And inaanyayahan ko po lahat na dumalo. Kung interesado kayo sa Clark, September 18 and 19, meron po tayong first rubber investment and market encounter. Mag-uumpisa po ito ng alauna ng tanghali sa September 18, magtatapos ng lunchtime sa September 19. Mayroon lang po tayong registration na 1,500 pesos to cover partly yung gastos natin doon sa Holiday Inn sa Clark. Okay. So, yun po ang activity natin sa Holiday Inn Clark, September 18 to 19, First Philippine Rubber Investment and Market Encounter. Okay, thank you very much, PD Anthony Bravo. We'll see you there. Thank you po, Director. Drive by Caravan. Director Anthony Tonton Bravo ng North Cotabato Provincial Office. Ayan, ng DTI. Mga kaibigan. At kanina minention niya, Director Telma, yung Mindanao. Ngayon tatanggap tayo ng report mula sa Radyo ng Bayan Lawag. Nasa line pa kaya siya? Radyo ng Bayan Lawag, kamen. Lawag, kamen please. Wala na daw, sabi ni Madam. Okay. Ang ating piloto, sabi, commercial na, commercial. Magbabalik po kami. Sandali lamang po. Sa ika-49 na taon ng Land Bank, nagpupugay kami sa aming mga kabalikat sa pagsulong ng kaunlaran. Maraming salamat sa isa na namang mabunga at makabuluhang taon ng ating pinaigting na pagsasama-sama. Sa ating pagtutulungan, abot kamay ang pag-unlad ng bawat mamamayan at ng buong sambayanan. Makakaasa po kayo na ang Land Bank ay mananatiling kaagapay ninyo sa pagsalubong sa bukas na may saya at pag-asa. Land Bank, ang bangkong may damdaming bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tuguegarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoo, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Oras natin, alas 8:34 ng umaga. Ang tipo kong negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS.
GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Balik po tayo sa ating programa at napakarami nating natutunan dun sa mga nagsasabi kanina ni PD Bravo, partner. Oo. Puro mga kwenta Kwenta ng mga numero. Ang hirap pa naman pagka kinukwenta mo mga metriko, tonelada, mga ganun. Pwede ba pera na lang ang bilangin natin? Anyway, hindi, maganda yung sinabi niyang isa na ngayon dahil sa makabagong teknolohiya, makaka-harvest ka na in 4 years instead of 6 years, di ba? So, let's see, kung magtatanim ako ngayon, no? May balak ako magtanim. In 4 years, 40 pa lang ako nun. Ang iniisip ko nga, Director Delma, yung mga nakatatanda pala, baka magdadalawang isip sila sa pagtatanim ng rubber kung yan ang pipiliin nilang negosyo. Kasi di ba sabi ni Director kanina, mga 6 to 8 years bago natin mapakinabangan. Pero ngayon, 4 na lang. So, papakinabangan pwede pa. So, magtanim na tayo. Ha? Ano? Maghunos dili ka ha, partner. Okay. So, ano pa yung sinabi niyang mga kailangan natin? Ang kailangan natin at makakatulong tayo dito, partner, yung kanilang information campaign. Yes. Para mapalaganap kung ano yung contribution ng rubber industry sa ating ekonomiya. At syempre, dahil ito ay makakadagdag sa employment. Yun ang napaka-importante. Malaking ambag talaga yan sa ekonomiya ng bansa. Sa kabuuan, di ba? Doon po sa may mga katanungan tungkol po dito, maaari po kayong mag-email sa amin, ang tipokongnegosyo@gmail.com, or you can like us on Facebook. I-search nyo lang po ang Tipo Kong Negosyo at i-click po ninyo ang like. Yan. I-like na po ang 80KN. Ayan, ang Tipo Kong Negosyo. Mula TNT naging 80KN. Ay, marami pala nagtatanong, Ma'am Telma. Bakit daw nawala yung mga pa-contest natin? Nagbago lang daw tayo ng title. Hindi. Meron pa rin tayong pa-contest. Kaya lang aligaga pa si si Marela. Naubusan ba na pa-premyo si Marels? Marami tayong pa-premyo. Oo. So, next week, umpisahan natin yung ating pa-premyo. Yung questions na yan. So, ngayon, Drive My Caravan na tayo. Part 2 ito ng Drive My Caravan. Drive My Caravan. Alam mo ba, ngayong September ay MSME month. Alam mo ba yon? Di ba nung pa yun? Ha? Nung July? Hindi. July? Extended ba? Sabi nila September. Extended siguro yan. Anyway. Mga activities pa rin na may kinalaman sa sa mga SMEs. So, ang BISMED, ito yung bureau sa DTI na nagko-conduct ng mga training. At inaasikaso niya lahat ng mga kinakailangan ng mga small and medium enterprises. So, meron silang libreng pa-seminar na naman every Tuesday of the month, the whole month of September. Maganda yan, basta't libre. Yan, libre po yan Pero meron naman na hindi libre. At ito po ay gaganapin sa PTTC, yung Philippine Trade and Training Corporation. Kahit hindi libre, mura lang, 100 pesos lang naman, partner. Affordable naman pala. Oo. How to start a business. Yan. So, yung seminar nito ay dyan po ninyo matututunan yung paano kayo mag-uumpisa, registration, how to legalize. Kasi marami tayong mga underground, di ba, na negosyo. So, yung mga underground po, lumabas na kayo, mag-above ground na kayo. Di ba? At saka yung mga under the table na mga iba yun, monkey business po yun. At saka, partner, ang kainaman ng pagiging above ground or
or legal, in other words, syempre makakaano ka ng mga benepisyo mula sa gobyerno. Correct. Tsaka Diba? hindi ka kakaba, di ba? Oo, correct. So yan, sa PTTC po, how to start a business. Ang PTTC ay dyan po sa Hill Puyat, corner Rojas Boulevard. Yung makikita. At meron din tayo ng Product Development and Label Design Assistance. Ito naman yung para sa mga OTOP National Expo 2012 exhibitors. So, alam mo ba yung OTOP namin? One town, one product. Oo, yung National Expo. Napaka-successful niyan sa anong tawag dito? Yung pagpo-produce ng mga world-class tsaka award winners. Yes, yung mga produkto natin talagang nakakabilib. Talaga, Bawat nakakabilib region talaga. ng Pilipinas, Hindi may mga mo ipinapakita. maiisip yung kanilang creativity tsaka talento magmula sa mga indigenous materials natin. Ang galing talaga ng Pinoy eh. Ewan ko lang ba't lagi tayong nahihuli. Pero Director Telma, ngayon ino-observe natin yung Coconut Week. Napunta ako kahapon dyan Oo sa pala, yung ating PCA. kapitbahay. Oo. Ano? Ang gaganda ng mga products, hindi mo iisipin na galing sa coconut yun. Talaga? Oo, yung Ano mga nakita bao mo? nila na pang display. Bao. Bao yun eh, bilog na bilog siya. Pero Tapos ang anong presyo ginawa? nun, 150 pesos. Painted siya. Na Aha. mga bao. Ang kinis-kinis ng kinalabasang product. Ah? Ang gandang ipang-display sa table, Meron sa akong bahay. Ganda. meron ako nakita mas maganda. Bao rin Ano Pero naman yun? ang hindi lang pala bao, pati yung pinakaano niya yung bunot kasama. Linaminate siya, tapos linagyan ng kandila sa gitna. Ang ganda. At makikita nyo naman po yan sa DTI showroom dyan sa Bureau of Domestic Trade. Dyan po. Kasi exhibit po ngayon yung Negros Producers. Yun. So, isa yan. Coconut din. Tapos may makikita ka pa doon yung mga frames made out of, yung bao na ginawa nilang chips. Oo. Yun. Yung mga ganyang produkto din. Ang ganda talaga. Pag marami kang ang pera, ang sarap mamili. Diba pag ganyan, discounted talaga yung presyo. Meron ba Sa silang exhibit. mga fresh coconut? Yung mga seedlings, Meron. ganon? Coco Talaga? juice. Coco water? Coco water. Talaga? Makapunta nga. Hanggang today na lang yan, ano? 2 One week days. yun. Pero hanggang today, yung mga bebenta doon. Yung iba, aalis ng maaga, pero yung iba mag-extend ng until 4 days. Hanggang linggo. Yes. Ayan. Sa So, PCA, batiin natin Philippine si Coconut Authority. Oo, batiin natin ang PCA, Philippine Coconut Authority, at yung kanilang Coconut Festival. So, punta na po kayo dyan sa PCA compound sa Elliptical Circle. Yes. Malapit lang po yan dito sa amin. Pero kung kayo ay magagaling sa Pangasinan or Pampanga, bumiyahe man kayo ng malayo-layo, sulit naman, di ba? Silipin niyo po yun. 43 minutes after 8, babalik po ang tipo kong negosyo. Sa ika-49 na taon ng Land Bank, nagpupugay kami sa aming mga kabalikat sa pagsulong ng kaunlaran. Maraming salamat sa isa na namang mabunga at makabuluhang taon ng ating pinaigting na pagsasama-sama. Sa ating pagtutulungan, abot kamay ang pag-unlad ng bawat mamamayan at ng buong sambayanan. Makakaasa po kayo na ang Land Bank ay mananatiling kaagapay ninyo sa pagsalubong sa bukas na may saya at pag-asa. Land Bank, ang bangkong may damdaming bayan. Lahat. Ako po si Jericho Rodriguez ng Trinity University of Asia na nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabuluhang impormasyon at balanseng pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service dahil dito, konektado ka. Una sa balita, laging pasok sa banga. Yan ang DZRB 738 kHz, naghahatid ng totoong balita. Ako nga pala si Maki de Guzman, Mascom student ng Trinity University of Asia, para sa Radyo ng Bayan. Konektado ka! Ang sabi nila, anumang mali na ginagawa ng mga matatanda, sa pananaw ng mga bata, ito ay tama. Kaya marahil nang mangusap at nagpasya ang taong bayan
ay nangusap at itinakda ang naging dikta ng panahon na dapat tularan at pamarisan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa PBS. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sino ba yung... Sa mga pick-up lines. Nanliligaw na yun kay Marela. Ha? Kilala nyo ba, Director? Alin? Yung manliligaw ni Marela? Nanliligaw? Oo. Bakit? Yun yung kausap niya. Ay, talaga? Bagong biktima? Available pa rin si Marela. Oh, playgirl yan. Tsaka pick-up lines yun na siya ang may gawa. Siya ang may gawa talaga. Siya ba? Very creative. Oo, Okay. yung mind ni Marela. So, tuloy-tuloy tayo sa ating programa, yung ating tema sa araw na ito, Go for Goma. Pinipilit pa natin na makontak yung taga-Land Bank at syempre si Governor Haloshos ng Zamboanga, Sibugay. Kasi yan yung model community yata or model farm nandyan sa Zamboanga, Sibugay. Ang anak na Haloshos. Anak ni Congressman Romeo Haloshos. Si Romel. Romel naman ang pangalan niya. Oo, correct. Yung ang presyo kasi na binanggit kanina ni PD, nung 2010 pa, 64 pesos per kilo. Mm-hmm. Pero alam ko ngayon, 100 pesos na yan eh. 100. Oo, kasi kung 64, parang, paano naman ako gaganahan pumasok sa ano? Tsaka gaano kahirap ba yung pag-harvest? Uy, ang hirap yun Ha? Yung papasanin nila, hindi biro-biro yun. Paano yun? Kasi parang ini-imagine ko lang, no, yung sabi kanina, sinusugatan nila yung pinaka-trunk nung rubber tree. Tapos, para lumabas yung latex. Tapos, sa nila, linalagay. Siguro interesting kung magpunta tayo sa isang rubber plantation, Silipin natin kung ano yung ginagawa doon. Ikaw talaga, you're not paying attention to me, ha? Hindi, kumaway siya, kaya kinawayan ko rin. Okay. Yun. So, yun lang. Siguro, para rin makahikayat ng maraming magsasaka na pumasok sa rubber industry or rubber planting,
kailangan tumaas din yung presyo. Oo nga. Para naman justifiable yung paghihirap ng ating mga kababayan na nandyan sa industriya na yan. Okay. Makukuha ba natin siya, Miss Mariela? Si Gov? Oo. Sige. Gusto mo ba uling kausapin si PD? Kasi dami pa natin tanong eh. Oo Di nga ba? eh. Parang Sige, naputol linawin bigla nga natin. kanina. Tawagan ka uli natin. Since hindi natin makakausap yung iba no, sa ating mga resource persons. Okay. Pabalikin natin si PD. Andyan na ba? Alright. Ang bilis naman. Oo, Superman. Superman PD? Nandiyan ka na ba? Nandito na po. Ayun, okay. Ay, naabala na naman namin kayo. Oo. Kasi dami pa hong naiwanang mga tanong. Katulad po ng mga presyo, nabanggit nyo kanina, nung 2010, 64 pesos per kilo. 64 po. Oo. Ngayon po, ngayong 2012, totoo po ba na 100 pesos na per kilo? Mali po yan. Mali! 100, depende po sa, kasi yung rubber, pag titingnan natin, nasa farm, caplams sa pinag-uusapan at saka dry rubber. Pag sinabing caplams po, hindi pa yan siya na-process into dry rubber. Yung 100 pesos per kilo, pwede po yan sa dry rubber. Tama po yan. Bilihan po kasi sa, pag sinabi nating dry rubber, ito po yung processed rubber na. Okay. Dry rubber. Opo. Yung tuyo, dry. Galing po sa kaplam kasi, galing sa kaplam, idadaan po yan siya sa processing. Ipa-process nila into crumb or rubber sheets. Crumb. Yung pag dumating na po, nagiging crumb na po siya, ito na yung tinatawag nating dry rubber. Totoo po yung presyo ngayon, nasa 100. Nasa ganyang level, 100 pesos per kilo. Rule of thumb po, pag mayroon kang dry rubber na ang bigat ng dry rubber, usually rule of thumb, times 2 mo siya, yun yung bigat ng kaplam. Pero hindi po, on the average, ganun po. So sa kaplams po, kung mag 100 ang presyo ng dry rubber, usually 50% doon ang bilihan sa kaplams, or less. Dahil po may processing cost pa nangyari. Kasi po ang 2 kilo ng kaplam ay magagawa yung 1 kilong dry rubber. Dami po pala mga plus-plus na gagawin, ano? Talagang daming kikwentahin. 2 kilo na crumb? 2 kilos ng kaplam. Ano po yung kaplam? Kaplam. So, ito po yung latex galing sa field. Okay. 2 kilos of the latex. Usually, nagagawang 1 kilo ng dry 1 kilo na crumb rubber. I see. On the average po yan siya kasi minsan depende sa quality ng kaplam. Minsan 40% lang yung nagagawang dry rubber. Minsan mas mataas din po. Pag maganda yung quality ng kaplams or ng latex, mas mataas din po sa 50%. So, depends sa quality. On the average, pwede natin sabihin, we can be safe na sabihin 50%. Makukonvert into dry rubber yung kaplams. Paano po ba nagkakatalo dun sa quality? Paano naaapektuhan yung quality ng rubber? Yung quality po ng rubber kasi dahil galing sa field, usually, pag tulo ng dagta, nilalagyan siya ng formic acid. Ito po yung nagpapatigas o nagka-coagulum sabi nila. Formic acid? Formic acid. Okay. May mga practice po kasi sa farmer na medyo maling practice. Instead na formic acid ang ilalagay, nilalagyan nila ng battery solution, which is sulfuric acid. Battery solution? Nasisira po yung quality ng rubber natin. Kasi pag hinaluan mo ng sulfuric acid or battery solution yung latex, yung plasticity index niya po, yung pagiging rubber niya, nawawala po, naglo-lower yung quality. Kaya pag ganun po ang nangyayari, parang masyadong mababa yung quality ng rubber natin, it affects the price na talagang bibilin din ng napakababa. Okay, Director, diyan po ba sa lugar nyo sa North Cotabato, marami po ba yung na-attract na pasukin yung negosyo po na yan, yung rubber industry? Opo, dahil dito nga sa North Cotabato, isa ito sa mga naunang rubber producing area sa Pilipinas. Maliban siyempre sa Basilan na doon po na talaga nauna yung rubber. Pero sa North Cotabato,
marami pong gustong magtanim dahil nakikita ng mga tao na isa ito sa mga napakagandang sector na makapagbigay ng income sa kanila. Magandang income. Magkano po ba ang kinikita ng farmer? Kung titingnan po natin, ang sa presyo na 50 pesos per kilo, nasa ganung level na po siya ngayon. Kasi 50 pesos per? Dati dumating sa mga 80 to 90 hanggang 100 pesos per kilo yung kaplams sa field. So, sa 50 pesos na lang po, i-compute natin, sa isang hektarya, kung maganda yung farm management natin, nakakakuha tayo ng 5 tons. 5 tons for every hectare? Per year, opo. 5 tons per hectare per year. Ito po pag sinunod natin yung magandang farm practices. Sa ngayon po kasi ang productivity natin nasa mga 3 tons pa lang. Pag sinunod natin yung tamang teknolohiya, magandang farm practices, nakakakuha po tayo ng 5 tons per hectare per year. Sa presyo po kasi na 50 pesos, yung 5, that's 250,000 pesos per year per hectare. So kung meron kang 2 hektarya, isang pamilya na mayroon 2 hektarya, mayroon kang 500,000 per year. Kung ikaw ang ikaw nagtatrabaho sa farm mo, sarili mong farm, may gross ka po na 500,000 sa 2 hektarya per year. Gross yun? Magandang figure na po yun para sa isang farmer. Oo. Gross po yun. Pero ano pong nanineto? Usually naman sa rubber kasi hindi masyado ang gastos. Fertilizer, hindi naman masyadong kumakain ng fertilizer ang rubber. Kung ikaw ay nagbabayad sa farm ng maglilinis, magtatap, yun po ang gasto. Pero kung ikaw ay isang farmer, may-ari ng 2 hektarya, anyway, kaya naman ng isang tao na aasikasuhin yung 2 hektarya. Kanya ho lahat yun. Except yung pambili ng formic acid, maliit na component na yung cost component lang yun. And transport siguro, pagdala doon sa processing plant. But usually, ang practice sa North Cotabato, kinukuha na ng processing plants, ng millers, yung buyer, produkto mo sa farm pa lang. So, parang contract, ano na ho yun? Contract, tawag doon? Contracting? Parang mayroon ka ng buyer na sigurado at sila na yung kumukuha ng produkto mo sa iyong farm. Yun ang maganda. Yes, so meron ng So, labas na po yung gastos mo doon sa tracking. That's right. Okay, so muli, nagpapasalamat po kami sa inyo, PD Bravo, sa oras po ninyo na ibinigay sa aming programa. Maraming salamat din po sa pagkakataon na binigay na ninyo sa rubber industry na sa ganoon maisulong natin ang paglago ng rubber industry sa Pilipinas. Hanggang sa muli, Director. Maraming salamat po. Good morning. Alright, 2 minutes before 9 o'clock. Ganyan kabilis sa oras? Ganyang kabilis talaga pagka interesante ang pinag-uusapan. Diba? Okay, panghuli na lang partner para po dun sa mga may reklamo, komento o suggestion, tumawag po kayo sa DTI Direct sa 751-3330. At syempre, do good, be felt, make a difference. Partner, have a nice weekend. Have a nice weekend to Director Telma. Maraming salamat for listening. Kami po ang inyong mga nakasama. Nagpapasalamat kami kina Miss Marela Jem Castro at kay Engineer Lita de los Santos. Ako po si Tess Ramirez. At syempre, Thelma Dumpit Murillo po. Hanggang sa susunod na linggo, magkarinigan po tayo. Mag-ingat po kayo. God bless.